Ngayong 2026, sa Season 2 po ng Action Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission, makakasama po natin tuwing Martes, Huwebes at tuwing Biyernes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang talakayin po ang mga interventions ng ating pong gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa ating pong bagong season, tututukan po natin ang convergence o yung pagsasama-sama po ng mga programa at stakeholders sa patuloy po na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Ma'am Cecil Guidote Alvarez mula po sa Earth Savers Dreams Ensemble UNESCO Artists for Peace upang talakayin po kung ano ugnay ng sining, kultura at edukasyon sa usapin ng kahirapan at kapayapaan. Magandang umaga po, Ma'am Cecil. Magandang umaga din, Diane. Good morning. Ito, tell us about the Earth Savers Dreams Ensemble UNESCO Artists for Peace. Ang Earth Savers po ay itinatag ng yumaong Senador Hiherson Alvarez na nakatutok po para ating bigyan diin ang pangangalaga sa ating inang kalikasan. Ngayon kitang-kita natin naghihingalo dahil winawaldas natin ang oportunidad na sinapupunan ng buhay ito. Pag hindi natin ito inalagaan, wasak ho ang buhay, kahirapan, tumitindi. Kanya napakahalaga po ang ating pagbibigay ng pansin, lalo na ngayon, sa lahat ng mga kahirapang natatamo, lalo na mga refugees, pag katakot-takot na climate change catastrophes, kailangan talaga meron tayong sabay-sabay na kilos. At ang paglagot sa tanikala ng kahirapan ay nasa sa edukasyon. Yes. Edukasyon na mas madaling inaabot ang puso at kamalayan ng tao sa pamamagitan ng kultura, sining, at kasama na doon ang teknolohiya, ang media. Ano po ang mga programa po ng inyo pong organisasyon para po patuloy po nating maprotektahan ng kalikasan at ganoon na rin pong isulong ang kultura, sining at edukasyon? Ito ho ay pagyakap sa lahat, kabataan man o nakatatanda, para ipaabot ang kaalaman. Kasi ang mahirap nakakalimutan natin, meron tayong patapon na kultura, hindi ba? Tapon dito, kanya kita niyo lahat ng basura. Nagbibigay hindi lang ng flooding, pero andun rin po ang sinasabi nating pagkasira ng bahay, kabuhayan. Kanya kung ating pong bibigyan ng angkop na kasagutan nito sa disiplina rin natin, sa pagmamalasakit natin, sa training, napakahalaga po niyan para maunawaan ang krisis na hinaharap natin, ano ang sagot na bawat tao, yung sinasabi nilang bawasan ang ating karbon, ayusin ang paggamit sa tubig, pati na ang mahusay na pagbabasura. Lahat ho yan ay kailangan nating gampanan para malinis at malusog ang ating kapaligiran. Okay. Isa rin po sa mga pangunahing advokasya po ng inyong organisasyon, yung panawagan naman po sa pagtigil sa karahasan at digmaan. Ano po ang inyo pong mga aktibidad kaugnay po dito at bakit po ito mahalaga? Katulad po ngayong Abril, pero ngayon pa lang, ngayong Pebrero, Arts Month, ang panawagan po namin sa lahat ng mga alagad ng sining o mga ahensya ng pamahalaan, sa paggamit ng sining ay ipasok ang kamalayan tungkol sa Sustainable Development Goals. Itong binuo ng United Nations, 5 titira para magampanan natin. Pag hindi ho natin napatupad yan, talaga pong hirap na po tayo yung sinasabing point of no return. Kaya ngayon, kailangan yung matinding kilos, ipaalam sa eskwelahan, sa mga komunidad, paano itong pangangalaga sa tao, sa planeta, sa pagsulong ng kapayapaan, itigil itong parang lahat ng gusot, akala barilan there is so much violence. Kailangan talaga bigyan ng matiwasay na pananaw na
dialogo muna bago bakbakan, bago saksakan, bago barilan. So, yun rin ay tawag nila pagtanim ng mga kaalaman at damdamin na hindi ka nananakit na kapatid mo o kasama mo sa pamilya, hindi lang ang bansa natin, ang buong mundo. Kanya sa pamamagitan ng Techno-Resiliart, pinapakita po natin, pinapaalala natin kung paano nasisira ang mundo, buhay kabuhayan. Nagdadalamhati, nagiging widows, orphans sa mga bata. Siyempre, dun sa bakbakan, mga lalaki. Dito pumapasok yung Sustainable Development Goals, yung kaisipan o puso ng mga ina. Kanya napakahalaga ng mga kabaro natin. Ano? Ngayon, Pebrero, Arts Month. March, Women's Month, at saka World Theater. Abril, Earth Month. At dito, ang ating partnership, legislatura, executive, civil society, ang Pilipinas ang host ng International Dance Celebration ng International Theatre Institute. Katulong po sa patronage ng UNESCO. Dito ipapasok sa sayaw, sa sining, iba't ibang disiplina ang kaisipan tungkol sa pagbawas o pagtigil sa karahasan laban sa tao at inang kalikasan. Okay, so that there will be a big event on April, International Dance Ang sigaw Competition. natin doon, ceasefire, di ba? Paano matitigil ang putukan? Decarbonization, dahil umiinit talaga matindi ang mundo. Kanya may super flood, super typhoons, super drought. Nandun rin ang pagtanim ng honesty is the best policy. Ngayon, tuliro ang Pilipinas dahil sa korupsyon. Ang korupsyon talagang nagpapaigting ng kahirapan. Di ba? Ang daig ko pang naghihirap, kailangan talagang mabigyan ng tulong, mabigyan ng katatagan ng loob, skills, para nga kaya nilang harapin ang hamon. So it's a matter of confidence and capacity building, at ginagamit namin ang sining katulad ho sa Earth Savers. Bakit kami UNESCO Artists for Peace? Na pagsama-sama namin ang mga bulag, pilay, PWDs, indigenous youth, youth out of school, maaari talagang magkaroon ng pagmamalasakitan. Ang aming mga koro ay mga bulag. Lahat sila dahil naturuan, nagtuturo na, they graduated. Meron kaming pilay, malaki ang kita, regular na nagtatrabaho dahil nabigyan ng galing o nahasa ang galing sa pagsusulat. So, merong ginto ang bawat tao. Kailangan merong polisiya na talagang sinasabing you're developing human resources. Aalagaan natin ang natural resources, pero mahalagang you empower our people. Lalo na yung sinasabi nating nasa laylayan, the lost, the least, the last, forgotten. Kailangan niyayakap mo na merong pagmamalasakit. Ang tawag namin dito sa Earth Savers, sa Philippine ITI, cultural caregiving. Siga ang Pinoy sa caregiving. Kasama rin doon the physical caregiving, andun ang kultura, pagtatatag ng spirito na kaya mong labanan anumang kahirapang hamon na hinaharap mo. Okay. Panghuli na lamang po, Ma'am Cecil, ano po ang inyo pong mensahe sa ating pong mga kababayan, kaugnay rin po nitong pambansang buwan ng sining na may temang ani ng sining, katotohanan at ngiting ka. Ano po ang inyo pong mensahe kaugnay nito? Napakahalaga po na magamit ang sining hindi lang para sa akala nila sa mayayaman o nag-aaral sa mga private schools. Karapatan po ito ng ating mamamayan. Ang karanasan sa sining, kung mahusay ang paglilingkod bayan ng ating mga alagad ng sining, ay nagbibigay ng katatagan ng ating kaalaman sa ating pagkatao. Nandun ang pagmamalasakit natin sa kapwa, nandun ang konsyensya na ginigising. Mahalaga po ito para magkaroon rin ng hanap buhay, creative industries. Sana nga po
ipasok ang mensahe para pabutihin natin ang katayuan ng ating mga mamamayan. The SDGs, the Sustainable Development Goals, ay napakahalagang binuo ng United Nations. Ang ating pamahalaan, pati ang ating Pangulo, ay sinabi na ipapatupad natin ito. Maaaring gamitin ng sining, imbes na bombahan, cultural explosion Yan, ang kailangan po natin. Maraming salamat po. Ang ganda po ng inyo pong mensahe sa ating mga kababayan. At thank you po sa pagsama Thank you. po sa amin dito sa programa. At malugod po kami nagpapasalamat sa ating mga manonood sa inyo pong suporta. Hinikayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating po na Biyernes. At samahan nyo kami, ito Ma'am Cecil, sabay-sabay tayong umaksyon Umaksyon laban sa kahirapan.